paiyak-iyak si Ate Arlene na nakikiusap kay Ate Maricel at naririnig ko nga na sinasabi niya, Sel, bakit kailangang gawin mo ito? Talagang ang kinasasama ng loob niya ay ang chismis na kumalat dahil pati ang mga bata ay apektado. Bakit kailangan, sandali lang, anong sabi mo? Hindi mapapatawad? Hindi ko yan mapapatawad. Mga bata na yan siyang ami. Hindi ko Mga anak ko. Mama, sabi natin, Maricel, patay gutom ako. Mama, gumagano. Kaya mo yan, may araw sa akin yan. Hindi na ako papayag nito. Ako, iwas. Hanggat maaari, iwas. Pero ang magnanakaw, sige, tatanggapin ko na. Kahit hindi ko ginawa, tatanggapin ko. Pero ang mga anak ko, pagsabihan mo, hindi ako papayag at hindi ko gawin ang magnakaw ng gamit mo. Hindi ko pinagsasabihan ng mga anak mo. Kaya ilabas mo ebidensya mo. Ba't hindi ka nag-ilabas mo? Okay, Julie, bakit mo nasabi na ang TV ay nandoon sa bahay ng nanay ni Maricel? Nakita mo ba doon? Ang TV na po yan, bago po sila maglipat, Oh. dinila po yon ng asawa niya doon sa bahay ng nanay niya. Na ang tanong namin nun, Maricel, Nakita mo? nasa loob po ng bahay ng nanay niya. Nakita mo ba? Yun ang tanong ko. Nakita ko po. Kanina sabi mo sa bahay nililipatan. Hoy, wala akong sinabi na hindi ka pupunta sa bahay mo. Bakit umabot ng ganyang kalala? Kung ang Ay, pinag-uusapan lang natin ay yung pagbalik ng gamit. Siya doon. Ito yung mga gamit mo. Tingnan mo yung mga gamit mo dyan. Ganyan, ayan yung mga gamit mo, sabi niya. Oh. Kasi nagbabato sa akin. So, attorney, alam naman po natin na tayo mga Pilipino, hindi natin ugali yung talagang lahat ng bagay ay may kasulatan. Minsan nga sa utang, eto sa gamit. Kasi parang iniisip natin, nagtitiwala naman tayo dun sa pag-iiwanan at ayaw din naman nating masaktan o sumama yung loob ng taong pag-iiwanan natin. Naiisipin niya na baka nakawin yung gamit, kaya kailangan pa ba may kasulatan. Pero ang iba sabi, kahit sa nanay mo, magpautang ka, sa kapatid mo, dapat lahat in writing. Pagka ganito po bang may iiwan na gamit, kailangan may kasulatan pa? Tama kayo doon, Chang, na yun nga, may mga konsiderasyon na gano'n, na sa kalagayan nating mga Pilipino, naging kostumbre na natin na yung pag tayo nagtiwala sa ating kapwa at lalong higit, naging kaibigan natin, pag may mga pinagkatiwala tayong bagay sa kanila, ay talagang kahit wala ng kasulatan. Hindi sa wala tayong tiwala, no, sa ating kapwa, kundi siguro yung bang hindi maaari nating pagtiwalaan yung ating memorya eh. Dahil maaaring magkaroon tayo ng mental lapses, pagka ganyang medyo marami na, so mas mabuti po na talagang magkaroon ng listahan, ilista, i-itemize kung ano yung mga bagay-bagay na ipagkakatiwala natin sa ating kapwa at ipakita natin sa ating sa kapwa na, o kaibigan natin yung mga items na yon, pa-receive natin. Wala naman pong... Para klaro, Para maliwanag. maging klaro po. Oo, na yun ang mga gamit na iniwan at yun din ang babalikan na mga gamit. Tama kaya po lang, yan. wala pong naging ganong kasulatan, kaya umabot sa puntong matapos ang 5 araw, nag-iskandalo ngayon po itong si Maricel. At ang masama pa doon, may dala pong samurai. Naunawaan namin, Ate Maricel, na gamit mo yon, pinaghirapan, pero yung pong ginawang pag-iiskandalo at yung dalang samurai, pwede naman din pong kasuhan ni Ate Arlene itong si Maricel. Hindi na rin po makatwiran yung ginawang yon ni Maricel tsaka Mitz. Dito kasi, maring malabag ni Maricel yung sinasabi sa ating revised penal code na grave threat. Dahil sabi nga niya, talagang tutusukin ko yan. Oo, sinabi pa niya yun. Narinig nating lahat. Opo, hindi naman na po yun makatwiran at yun maring makalabag siya sa batas tsaka Mitz. Marami pong salamat, Attorney Ben Acosta. Ang mahirap kasi dito na ngayon ay paano natin mapapatunayan kung saan nga ba talaga napunta ang TV at paano rin ba, Ate Maricel, kung iisipin mo na yung taong pinag-iwanan mo, yung asawa ni Ate Arlene, baka naman siya ang may ginawa doon sa TV. Isipin mo muna, babalik na rin natin ang sitwasyon. Ikaw si Arlene, iniwan sa mister mo. Wala ka doon nung iniwan. Yung mister mo lang ang nandun. Okay? So, paano ngayon kung hindi mo nga nakita yung TV bago ka pa dumating na pag-interesa na ng mister mo? Sasabihin ba niya sa'yo na, huwag ka maingay. Ninenta ko. Ang pinag-iwanan mo ng TV, sino? Yung asawa niya. So, posibleng ang nagkaroon ng interes yung asawa
sa TV na hindi alam at walang kamuang-muang si Arlene na ginawa ng mister niya yun. Pero buo na kagad yung isip mo na hindi si Arlene. Kaya tuloy, sinasabi ngayon, walang utang na loob si Arlene kasi naging mabait at matulungin daw ang anak niya na si Maricel, pero kawalang hiyaan pa rin daw ang iginanti nito. Bakit kaya umabot sa puntong yun ang nasabi ng nanay nitong si Maricel? Hindi kaya dahil sa ang dami rin niyang sinasabi sa nanay niya? Narito po, alamin natin ang damdamin po ni Aling Enriqueta Candelaria. Pasok! Aling ka! Nay, sandali po! Alam ko! Sandali lang Alam po! ko Wag nangyari. po! Yung sinasabi Nay! niyo sa TV! Yung sinasabi niyo sa TV, dinala sa amin, wala! 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 Wala nga kami kuryente! Pares tayo, Nay. Alam mo Sandali lang po. Nay. Pares tayo, Nay. Alam mo wala tayong ilaw. Tara. Nay, bago po kayo. Nay, sandali lang po. Nay, 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 Nay. Hello po. Good morning po sa inyo, Nay. Mag-uusap po tayo ng maayos. Sana po, wag po kayong masyadong magalit. Ang tanong ko po, may nangyari po bang insidenteng nag-iskandalo kayong dalawa po ni Maricel at pag pinagtulungan po ninyo si Arlene? Hindi kami nag-iskandalo, siya ang una! Sinungaling! Nay, sana maalala mo, nung dalawang beses kayo sumugod sa bahay. Pababa! Huling kasama ang Yung asawa salamin, niya. ibinato mo! Muntik na ako tamaan! Totoo po yan. Binato ko talaga dahil sobrang bunganga ng Oh, anak yan. nyo. Ini-iskandalo nyo ako sa baba. Ayan na, Binato ayan ko na. po talaga siyang ami yung mga kaldero nyo. Puro paulit. Abay mga kasawsawa, naunawaan din naman natin ang sama ng loob ni Ate Arlene, pero bilang ina, apektado na rin po si Aling Enriqueta sa mga nangyayari sa kanyang anak na si Maricel. Pagkatutukan po ninyo, magbabalik ang paborito niyong kasama sa umaga, ang Face to Face. Nakita niyo po bang si Julie nagpunta sa bahay niyo? Oo! Ang sinasabi po kasi niya, nakita daw po niya ang TV nandun sa bahay niyo. Wala nga kami ilaw kasi na ginagamit namin. Ba't mag-TV pa kami? Di ba Lisel? Baka dito nakita mo sa likod ko. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Martan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Lucida DS, thank you Lucida. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa, gawang Pinoy. Metropolis Suites, your urban getaway in Davao. Harold's Hotel. Don't go away, magbabalik ang Face